Dear Tita L, hindi ko po alam kung paano sisimulan ito pero siguro ang pinakadiretsong paraan ay ito. Mahal na mahal ko ang asawa kong si Alice. Bago pa isipin ng iba, uunahan ko na kayong lahat na sa kwentong ibabahagi ko, malinaw na hindi social climber ang asawa ko. Ganito po kasi Tita L. Alam ko ang kwento ng buhay niya. Lumaki siyang marangya, bunso at nag-iisang babae sa 3 magkakapatid. Kaya halos lahat ng gusto niya noon ibinibigay ng kanyang ama. Pero nagbago ang takbo ng buhay nila nang magkaproblema ang negosyo at mabankrupt. Ngayon na mag-asawa na kami, pareho kaming nagtatrabaho. Hindi kami sobra pero sapat para sa mga pangangailangan namin. Ang kaso, may mga pagkakataong sumosobra talaga ang paggastos ni Alice. May mga gusto siyang bilihin na alam naming hindi napasok sa budget. Hindi ko siya kinokontrol, tita. Gusto ko lang siyang matutong magtimpla. Kasi sa pag-aasawa, hindi lang puso ang puhunan. Kailangan din ng disiplina, lalo na po pagdating sa pera. Hindi ko naman siya pinapagalitan, pero tinutulungan ko siyang makita ang mas malaking larawan. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na siya na rin ang naglalagay ng limit sa sarili niya. Unti-unti, may pagbabago. Pero gusto ko sanang mas malinawan pa siya na hindi ito tungkol sa pagbabawal kundi pagmamahal. Na ang bawat wag muna ay paraan ko lang ng pagsasabing iniisip ko ang kinabukasan ng aming pamilya. Paano ko pa kaya mas maipaiintindi ito sa kanya nang hindi niya maramdamang kinokontrol ko siya? Gumagalang, Bernard. Okay, Bernard. Ano ba yung mga, paano po mas lalong mapapaintindi sa kanya? Siguro, wala namang ibang paraan kung hindi sa paraan ng pag-uusap. O, 'di ba? In fairness kay Alice, natututo na siya. 'Di ba? So konting polish pa siguro, pero kung paminsan-minsan lang naman na nire-reward niya yung sarili niya at kung pera naman niya yon, Bernard, I suggest hayaan na lang muna natin siya. Kasi ini-enjoy, hindi kasi nakalagay, hindi malinaw sa letter kung meron na kayong mga anak, no? Para kasing I think you guys are just newlywed kasi walang mention kung meron kayong mga anak. And siguro, yun yung isa sa mga concern mo. Out of love, gusto mo na wag all out o one day millionaire ang mangyayari because you need to save up for your future family. Hindi ba? Pero kung paminsan-minsan lang naman, hayaan mo siya, lalo na kung sa sarili naman niyang bulsa galing. Ang mahirap is kapag kinulang siya at humiram pa siya sa'yo pagkatas hindi niya binalik. 'Di ba? Siguro 'yon yung problema. Kung hindi naman all the time that she spends beyond ng budget niya, siguro wala naman masama ron. Pero kung parate at palagi, yun yung mali. Kung maminsan niya lang i-reward yung sarili niya, okay lang yon. At least marunong na siyang magtansya kung sasabit ba siya o kung kaya niyang bayaran. Siguro, hindi mo rin yun maiaalis sa kanya kasi nga, galing siya sa ganong klaseng pamumuhay even before kayo nagkakilala, na kahit na nagkaroon ng problema sa negosyo dahil siya yung only girl na pagbibigyan pa rin ni daddy o ng mga magulang, 'di ba? Though maganda rin naman kung mapag-usapan nyo na
habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. 'Di ba? Yun yung sabi ng mga matatanda. Yun yung kasabihan, 'di ba? Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. At the importance of still saving money. Kasi nga, pag may emergency na nangyari, at least meron kang madudukot, hindi ka iiyak-iyak pagkatapos magme-message sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo at manghihiram ng pera, hindi ka papansinin dahil akala scammer ka at na-hack yung account. 'Di ba? No? But I guess, basing on your letter, papunta na siya dun eh. 'Di ba? Sa progress. So, I guess, pabayaan na natin muna siya. And kapag ka you feel na sumosobra na, pwede mong tapikin ng onte. Oh, dahan-dahan lang. Wala kang kalaban sa pag-shopping. Relax. Kalma. And also, introduce mo kay Alice yung difference ng want sa need. Magkaiba yon. Yung want, yung gusto mo lang kahit wala namang silbi sa buhay mo. Nakukyutan ka lang, pero wala talaga siyang use. 'Di ba? Yung need, eto yung isang bagay na kailangan mo at magiging kapaki-pakinabang sa araw-araw mong mga gawain o kaya naman pamumuhay. So malaki yung difference ng want at ng need. At Alice, kung nakikinig ka sa akin, wala rin namang masama kung magkuripot ka sa sarili mo. Ako ay kuripot, but very generous to other people. Ganyan ako. Bakit? Kasi, kapag meron akong gustong isang bagay, hindi ko muna yun binibili. Hindi ako impulsive buyer eh. Pero pag ako hindi nakatulog ng ilang araw, linggo o buwan, ibig sabihin, kailangan at gusto ko talaga yung item na yun, tsaka ako siya bibilhin. Kapag hindi ako nakatulog at iniisip ko siya at iniisip ko na, kasi mas magiging okay yung trabaho ko kapag meron akong ganito, ganyan. At lumipas ang mahabang panahon at nasa isip ko pa rin siya, ibig sabihin, kailangan ko yun. Hindi ko lang basta gusto, kailangan ko yon. Tsaka ko lang siya bibilihin. So sana, Alice, try mo rin yung the difference between want and need kasi malaking bagay din siya. Pwede ka rin gumawa ng listahan. Want sa isang column at needs sa isang column para i-checklist mo siya. Kung ano ba talaga, want ba talaga to o need bago mo bilhin. Okay? At umasa ka sa Pasko, malaking bonus mo, o kaya may mid-year bonus para may tipid ka na, may pang-shopping ka pa. Okay, Bernard? Sana kahit pa paano nakatulong, ha? Yung advice ni tita. Okay?